Jeepney driver ang tatay ko for 27 years. Metro Manila route niya simula pa noong bata ako. Halos buong buhay ko, ang alarm clock ko hindi cellphone kundi tunog ng susi ng jeep, kalansing ng barya, at yung ubo niya sa kusina habang umiinom ng kape bago magmadaling araw. Minsan, 4:30 pa lang gising na siya. Pagdating ng 5, bihis na, may tuwalya sa balikat, tapos lalabas na parang ordinaryong araw lang ulit. Lumaki ako nasanay sa ganoong routine, maagang alis, late na uwi, pawis na tuyo sa polo, amoy ng usok at init ng kalsada. Yung mukha niyang hindi naman malungkot, pero alam mong hindi rin magaan ang araw. Hindi kasi siya yung taong mahilig magreklamo. Lagi niyang sinasabi, basta marangal ang trabaho, laban lang. Bata pa ako noon, kaya akala ko sapat na ang sipag para maitawid ang lahat. Nung mas bata ako, simple lang sa isip ko ang trabaho niya. Ngayong mas matanda na ako, saka ko naintindihan na ang daming nauunang bawas bago pa makarating sa bahay ang kita. May boundary, may diesel, may mga araw na matumal ang pasahero. May mga oras na maghapon kang nasa biyahe pero pag-uwi mo, bitbit mo pa rin ang pag-aalala. This past months, mas ramdam namin yung bigat ng taas ng gastos sa krudo. Hindi mo namang kailangan ng mahabang paliwanag para maintindihan yon. Kita mo agad sa kilos ni tatay. Dati pag uwi niya, ilalapag niya sa lamesa ang barya at bills. Tapos sasabihin kay nanay, eto muna. Ngayon mas tahimik na siya bago umupo. Parang kailangan niya munang huminga bago ipakita kung gaano kaliit ang natira. May mga gabing less than 300 ang naiuwi niya. Yun na yung halos natira matapos ang isang buong araw sa kalsada. Pag nakita mo yung tatay mong umalis ng madilim pa tapos babalik ng pagod na pagod para lang mag-abot ng ganong kaliit na halaga, may bigat na hindi madaling ipaliwanag. Hindi ka pwedeng magalit sa kanya. Hindi ka rin pwedeng magtanong ng paulit-ulit kasi ramdam mo namang nahihiya siya kahit wala naman siyang dapat ikahiya. Naalala ko isang gabi, nagtanong si nanay kung kumain na ba siya. Sumagot siya agad, "Oh, sa terminal na. May nagabot ng pansit." Pero habang kumakain kami, nakaupo lang siya sa gilid, umiinom ng tubig. Hindi siya sumabay. Hindi rin siya kumuha kahit konting kanin. Doon, unang pumasok sa isip ko na baka nagsisinungaling siya. Akala ko minsan lang. Hindi pala, ilang beses ko na siyang narinig magsabi ng iba-ibang version ng parehong linya. Kumain na ako. Busog pa ako. Nagkape ako kanina. Mamaya na lang ako. Paulit-ulit yon. At habang tumatagal, mas alam mo kung alin ang totoo at alin ang para lang hindi ka mag-guilty habang kumakain. Nalaman ko rin kay nanay na may mga araw daw na isang tinapay at kape lang ang laman ng maghapon niya. Minsan niya, libre pang kape sa terminal galing sa kapwa driver. Hindi kami mayaman, pero hindi rin kami sanay na ganito kaingat sa bawat piraso ng pagkain. Dati kahit paano nakakabili pa kami ng prutas minsan o kaya merienda pag weekend. Ngayon, mas maingat na ang lahat. Ilang cups ng bigas, ilang itlog ang pwedeng lutuin. Gaano karaming sabaw ang pwedeng ipandagdag para magmukhang sapat ang ulam. Pag may kailangan sa school, nahihiya na akong magsabi. Hindi dahil magagalit sila. Mas mahirap nga kasi hindi sila nagagalit. Tahimik lang silang gumagawa ng paraan. College na ako ngayon. Dapat siguro mas matagal ko nang naisip na ang tatay ko hindi robot. Pero may ugali yata talaga ang mga anak na isipin na hindi napapagod ang magulang hanggat hindi mo sila nakikitang bumibigay. Sanay akong makita si tatay na laging may paraan. Kahit kulang ang pera, may diskarte. Kahit pagod, papasada pa rin. Kahit may sakit, sasabihin niyang okay lang.
Akala ko normal lang ang tibay niya. Hindi ko naisip na may presyo pala yun. One morning, mas maaga akong nagising kasi may exam ako. Nasa kusina siya, nagtitimpla ng kape. Napansin kong walang asukal. Tinanong ko siya, "Tay, bakit walang asukal?" Sabi niya, "Mas okay na rin, bawas tamis." Ngumiti pa siya ng kaunti. Pero pagtingin ko sa lalagyan, halos wala na palang laman. Hindi ko alam kung gusto niya lang umiwas sa matamis o gusto niyang may matira para sa amin. Ang hirap minsan kasi kahit sa maliliit na bagay, nararamdaman mo na yung pagtitipid pero walang gustong umamin. Minsan, sumama ako sa pasada niya nung wala akong klase. Gusto ko lang makita ng personal kung anong itsura ng ordinaryong araw niya. Mainit, maingay, mabigat sa pakiramdam ang usok. Yung upo mo matagal pero hindi pahinga. Kada hintuan, may iniisip siya. May sasakay ba? May bababa ba? May panukli ba? Sapat ba bang diesel? Pag matumal ang biyahe, kita mo sa mukha niya yung tahimik na pag-compute. Hindi siya mapakali. Kahit nasa terminal, hindi siya relaxed. Nakatingin lang siya sa daan na parang baka sa susunod na ilang minuto bumawi ang araw at totoo nga malaking bawas agad ang krudo sa kinikita niya. Bago pa man niya maisip kung anong iuuwi sa bahay, may mauuna ng kakaltas sa buong araw niyang pagod. Hindi naman to yung tipo ng kwento na may isang kontrabida. Yun nga ang mas mabigat. Wala kang isang taong pwedeng sisihin para gumana ang loob mo. Nung hapon na yon, bumili kami ng tig-isang kape sa terminal. Ako ang nagbayad. Tumingin siya sa akin at sabi, "Huwag ka na gumastos." Natawa na lang ako at sinabing ako naman ang taya. Pero, ang totoo, nahiya ako sa sarili ko. Anak niya ako pero parang ngayon ko lang siya nabigyan ng simpleng bagay na kailangan niya para makatapos ng maghapon. Dahan-dahan lang siyang uminom, parang gusto niyang patagalin yung init ng kape. Pag-uwi namin, inaya siyang kumain ni nanay. Sabi na naman niya, "Kumain na ako." This time hindi ko na pinalampas. Sabi ko, "Tay, alam ko namang hindi." Biglang tumahimik ang bahay. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya umiwas. Umupo lang siya at sumagot ng mahinahon, "Kayo na lang muna." Yun ang mas masakit. Kasi hindi siya defensive. Para bang matagal na niyang tinanggap na may mga gabing ganun talaga. After that, mas napansin ko ang maliliit na bagay. Yung paglalagay niya ng mas maraming sabaw sa mangkok para magmukhang sapat ang pagkain. Yung pagkuha niya ng pinakapayat na hiwa ng isda. Yung pagsasabing ayaw niya ng kanin sa gabi kahit buong araw siyang namamasada. Yung una pa rin niyang tanong pag-uwi ay kung may assignment ba kami kaysa kung may pagkain pa ba para sa kanya. May mga tao talagang pagmahal nilang pamilya nila, uunahin muna nila yung iba bago ang sarili nila kahit gutom na sila. May isang gabi na umuwi siyang mas tahimik kaysa usual. Nagbilang siya ng pera sa lamesa. Puro barya at ilang lupot na bills. Mahina lang ang boses ni nanay nang magtanong, "Eto na lang?" Walang away, walang sisihan. Pero ramdam na ramdam mo yung pagod sa buong bahay. Doon ako unang umiyak ng tahimik sa banyo. Hindi naman ako ang may pinakamabigat na dinadala. Pero anong gagawin mo kapag nakita mo ang tatay mo na buong buhay mo inisip mong pinakamatibay na tao, kailangan ng magkunwaring busog para lang makakain ng pamilya niya ng maayos? Ang hirap palang panoorin yung isang mabuting tao na unti-unting kinakain ng pagod. I tried helping in small ways. Naghanap ako ng sideline online. Nagbawas ako ng baon. Hindi na ako sumasama sa mga lakad ng classmates ko. Pero kahit naisip ko minsang tumigil muna sa pag-aaral para magtrabaho, inuunahan niya na ako agad. Sinasabi niya, "Huwag mong iisipin yan. Tapusin mo yan. Ako ang bahala." Kaya tatahimik na lang ako kahit ang totoo gusto ko nang sabihin na hindi naman niya kailangang akuin lahat.
One night, sobrang late na niyang umuwi. Di siya sumasagot sa tawag. Nag-aalala na si nanay. Lumabas ako para silipin sa tapat at nakita ko yung jeep na nakapark na. Pero hindi pa rin siya bumababa. Lumapit ako. Nasa driver's seat lang siya tulog. Nakahilig ng kaunti. Isang kamay nasa manibela. Hindi siya yung tulog na mahimbing. Tinapik ko siya ng marahan. Pagmulat niya, ang una niyang sinabi, nakatulog lang. Tapos gumiti siya ng konti, parang nahuli sa simpleng pagkakamali. Hindi ako agad nakapagsalita. Kinuha ko na lang yung maliit niyang bag at sinamahan ko siyang pumasok sa bahay. Kinagabihan, lugaw ang hapunan namin kasi yun ang pinakamadaling pagkasyahin. Umupo siya sa harap ng mangkok niya na parang nahihiya. Sabi ko, tay, sabay na tayo. Tumingin siya sa akin ng matagal. Hindi siya umiyak ng todo. Hindi naman siya ganung tao. Pero, namula yung mata niya. Tapos kumain siya ng tahimik. Ewan ko, pero pakiramdam ko, isa yon sa pinakatotoong hapunan namin nitong mga nakaraang buwan. Hindi naman gumana agad ang buhay pagkatapos nun. Kinabukasan, maaga pa rin siyang umalis. May boundary pa rin. Mahal pa rin ang diesel. May bills pa rin. Pero may nagbago sa akin. Hindi ko na siya kayang tingnan bilang taong laging kakayanin lang ang lahat. Tao siya. Napapagod. Nagugutom. Nahihiya rin siguro. Baka natatakot din paminsan-minsan. Kahit hindi niya sabihin. At siguro yun ang pinakamasakit. Hindi naman siya humihingi ng malaki. Hindi luho. Hindi bagong gamit. Hindi bakasyon. Gusto lang niya makauwi ng may sapat para sa bigas, ulam at pag-aaral namin. Gusto lang niya makakain ng hindi iniisip kung mababawasan ba ang sa amin. Gusto lang niya maramdaman na yung buong araw niya sa kalsada ay may natitira pa rin para sa dignidad niya bilang ama. Hindi ko alam kung may point ba ito bukod sa gusto ko lang may makaalam. Siguro gusto ko lang masabi na may mga tatay na uuwi matapos ang isang buong araw sa kalsada na less than 300 lang ang dala tapos pagpasok sa bahay, ang una pa rin nilang sasabihin ay kumain na ako. Hindi dahil totoo kundi dahil gusto nilang mauna ang pamilya nila. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.